ka-M-Club! Narito na naman kami sa isang panibagong episode ng M-Club Talk! I get that woman because he is right in my eyes. Sasabihin pa ng mga kaibigan mo na na hindi mo alam saan mo napulot, saan mo sinamahan. Pag gusto natin ng isang bagay, minsan nagiging blind or nagiging bingi na tayo sa mga ibang Devotion ba ako or hindi? Gigising ba ako ng maaga para mag-dawn watch or hindi? Sabi doon, kukunin pa yung kung anong meron siya and ibibigay doon sa iba. Story of destruction na talaga. Kasi yung ganun kabigat na story, di ba? Ayan, syempre sa episode na to, marami na naman tayong topics na pag-uusapan at pagpipilian. Sana all pinipili. Ano daw? Para hugot yun Wait lang, humuhugot ka ba? Sana all pinipili. Ano? Pagkatapos siya bitawan, yun nahiya siya. So ngayon, kailangan natin ng choices. Dahil ngayon ay maglalaro tayo ng this or that. Simulan na natin! Di ba nga sa love, dahil nga rin syempre pinag-uusapan natin about decision making sa love, relationships, mga bagay na alam nyo yun, na with our partners, di ba? Kung sino dyan yung may mga partners na, may karelasyon na. So ito yung isang bagay na actually napakagandang i-share when it comes to relationship. If you know Samson and Delilah, sino dito? Syempre tayo, kilala natin kung sino yung dalawang characters to. And I believe talagang very familiar na din even those yung mga hindi pa nakakapagbasa talaga ng mga Bible stories kasi talagang bata pa lang pinakikila. Sino favorite character mo? Si Samson. Mahababuhok ba yan? Yung mahababuhok. Boy, May malakas ba Samson, yan? love Delilah. Di ba? Talagang kasama na rin si Samson even dun sa mga lyrics ng kanta. So, si Samson was actually someone na kilala natin. Ang pinaka-kilala sa kanya, kumbaga pagkakakilalan sa kanya is malakas. Matipuno katawan, pogi, alam mo yon yung parang pag nakita mo si Tarzan. Yung nasa mind ko si Tarzan. Na-imagine ko Samson, Tarzan. Long hair, yung ganon. So si Samson kasi, ang magandang kwento nito, in short ko na lang kasi medyo mahaba. Pero what teaches us about the relationship of Samson and Delilah is obeying, number one, obedience sa Panginoon and trusting the Lord more than yung mga tao sa paligid mo. It also tells us about kilalanin mo kung sino yung partner mo. Kung sino yung taong binibigyan mo ng sikreto. Kasi not everyone actually has a good intention. And minsan, di ba, kahit na partner mo, si Samson, he was actually given by a gift ng Panginoon. Kaya nga siya ay malakas. And yung strength niya, it lies in his hair. Yan. Sikreto niya yon at talagang ang sa kanya ay hindi niya dapat yun sinasabi kahit kanino. But then, Samson's life was full of disobedience. He was
parang mas priority niya yung worldly things like pag-iinom niya, tsaka yung mga babae, mahilig siya sa mga babae. Sino yung mga mahilig sa babae? Ang sabi sa kanya is, dapat bawal yung intermarry. Nasa Deuteronomy yun na kasi yung iba yung gods na sineserve nila. So much better na dun ka lang sa kung sino yung, si Lord talaga yung sinasamba. And after nun, siya naman, hindi niya ino-obey kung ano yung sinasabi ng Lord sa kanya. So, gusto niya yung mga Philistines women. Sabi niya pa nga nun na parang, kunin mo yung babae. Sabi niya sa parents niya, kunin mo yung babaeng yan kasi tama siya he is right in my eyes. O, diba? Hindi niya man lang tinanong sa Lord, is this the woman that I am going to marry? Oh, 'di ba? O sa ibang tao, 'di ba? Tayo ba in our relationship, pinagpe-pray ba natin yung partner natin? Are we sure na yung kasama natin ngayon is someone na talagang nasa plans talaga ng Panginoon? Minsan kasi tayo dumidire-diretso na lang tayo parang dahil gusto natin yung tao. But Samson's life, yung pinagdaanan niya, it also teaches us na dapat una nating tanungin kung ano nga ba yung gusto ng Lord sa atin. So, yan. Ano naman? It's my turn. Wow. It's my turn. Patuloy natin sa pag-ibig. Sa ano naman tayo? Sa decision of choosing friends. Yan. Yes. Yan. Siyempre, i-connect ko siya sa may sa may Nahanap na verse. Story ni pastor sa atin nung hindi na siya Sunday, matagal na. Pero ang ganda kasi yung ang ganda ng yung kumbaga pumili ka ng mga kaibigan na baliw. Hindi baliw. Baliw. Hindi baliw na sa mental. Siyempre, Ano ba yung baliw sa baliw? pananampalataya kay Lord. Kumbaga, Crazy for the Lord. Ganun. sabi nga nila kasi, 'di ba, na piliin mo yung tao na baliw sa pananampalataya sa Panginoon kasi yung mga taong baliw sa pananampalataya sa Panginoon ay ayun yung magdadala sa iyo sa tagumpay. 'Di ba? Ayun yung magbibigay sa iyo ng advice na talaga naman na sa unang masasaktan ka na, oo nga ba't ganito pero tama pala yung sinasabi nila sa'yo. Hindi, kumbaga, idadaan ka nila sa tama, hindi sa mali. Kumbaga, yung sitwasyon na, kunyari, may nanakit sa'yo, sasabihin pa ng mga kaibigan mo na na hindi mo alam saan mo napulot, saan mo sinamahan, sabihin sa'yo na gantihan mo rin. Pero yung nakakilala sa Panginoon, i-correct ka niyan, ilalagay ka niyan sa tama. Diba? Kumbaga, doon nga sa sinabi ni Pastor, diba, na baliw ng mga kaibigan, yung gumawa talaga sila ng paraan para malapit yung kaibigan nila na may sakit kay God. Kasi, yun yung nilulog dun sa yun. Hinulog. Binaba. Binaba. Binaba po. Binaba pala. Sorry. Kumbaga, Baliw talaga. baliw talaga sila. Yes. Kumbaga kasi, alam ng mga kaibigan na nanampalataya na yung kailangan ng kaibigan nila na nangangailangan sa kanila is si Lord lang. Kumbaga, ayun na yung magandang tulong na ibibigay nila sa kaibigan nila. Oo, kaya talaga pag namimili tayo ng friends, yung tipong ipagpe-pray ka, Yes. diba? Yung invite ka sa church, Yes. Sabi nga rin ni Pastor, diba, na yung mga kaibigan natin, makikisama lang tayo, hindi tayo makikisama. Tatanungin ka, tingin mo yung mga friends mo ngayon, mga good friends na ba sila? Sa ngayon, Nanonood sila. Nanonood po sila. Shoutout po sa mga kaibigan ni Miguel. Shoutout Pakinggan sa niyo mga po kaibigan bawat ko dyan. sasabihin Sila niya. ba yung inilalapit ka kay Lord? Or wow, parang yung question eh. Personalan Or naman ikaw pala. na lang, Hot bilang seat isang naman pala to. kaibigan. Ano yung goal mo sa isang kaibigan? Dahil syempre, ayun na yung mga goal ko sa buhay ko talaga. Kumbaga, kasi magbabarko tayo. Pero syempre, shoutout muna sa mga kaibigan ko dyan. Team Dungis. Hello. Team Dungis. Ayan. Kumbaga, Team Dungis. Team Dungis. Hindi, kumbaga kasi ayun yung plano ko talaga. Kasabi ko sa sarili ko, naku,
bago ako magbarko na ito, bago ako umalis sa church. Hindi naman yung aalis talaga na ano. Aalis lang physical, pero magpapatuloy pa rin tayo sa ano. Gusto ko madala muna yung mga kaibigan ko kasi kung titignan ko kasi talaga ngayon, sobrang ano talaga eh. Kumbaga naawa ako sa mga ano nila sa buhay nila eh. Kumbaga madalas silang kinukulang talaga. Tsaka yung pero salamat pa rin ako kay Lord kasi yung grace ni Lord, ano pa rin, kahit gano'n na yung ginagawa nila, talagang krimen talaga sa krimen. Pero ang bait ng Diyos, kasi yung tingin talaga ni Lord sa, ano, sa lahat ng tao, kahit nakakilala ka na o hindi, is pantay-pantay. Walang tinuturing si Lord na ikaw, papatayin kita kasi hindi ka pa nakilala sa Panginoon. Hindi, pantay-pantay. Kasi nga, hinihintay pa tayo ni Lord na mag-repent sa Kanya eh. Kumbaga, itama natin yung mga mali. Kumbaga, magiging mali nga lang ang mali pag hindi ka natuto sa yung pagkakamali. Gusto ko, mahiwalay muna ako sa kanila ngayon, te. Kumbaga, kasi ayun nga yung mga ginagawa nila, di ba? Gusto ko, palakasin ko yung sarili ko para pag malakas na yung sarili ko, unti-unti ko na silang darin din dito. Kasi alam ko yung bibigay sa kanila ng magandang buhay eh, di ba? Napakaganda magbigay ng vision ni Lord sa buhay natin. Ay, ba yung destination na pili mo? Great job, man! Ito Kasi setting an example din sa magiging anak mo. Ano yung sa future generation. Pero kasi may diploma na. So, distraction na lang kulang. Bakit wala doon? Kasi kaya namin bumili ng pagkain namin. Pero yung oras, hindi nyo kayang ibalik. So talaga importante yung mga choices natin eh. I mean, maraming choices, pero dapat talaga maging wise tayo sa pagpili. And then, ang susunod naman natin is about sa work. Kasi ito isa sa mga pinakamahirap pag-isipan or pag-decidean. Minsan kasi yung iba parang, kunwari pag-graduate ng college, minsan kung ano na lang yung dumating. Di ba minsan kakamadali mo dahil nga nape-pressure minsan sa family. Sariling ano ko to kwento Ay nape-pressure ka na sa family mo. Parang kung ano na lang yung dumating, yun na yung kinukuha mo. Pero it is important pala, lalo na sa atin no, na mga nakakilala kay Lord, na meron tayong checklist. Sa pagde-decide ng work, hindi yung kung ano lang rin yung gusto natin, kundi kailangan ina-align pa rin natin sa kung anong gusto ng work. Ito yung negotiables and Yeah. non-negotiables Negotiables and Doon pala tinakil ko to sa relationship ko kanina, di Diba? ba? Kasi choices That's eh. a good It's about ano, choices eh. Oo. And then, ayun. So, pagdating kasi sa work, actually, personal ano ko na to, no? So, parang nakatatlong work na kasi ako. So, parang sa previous work ko, talagang hindi yun yung preference ko. So, parang mas napangunahan kasi ako ng nape-pressure na. Kasi bilang ako yung unang gumraduate, kailangan makapag-work ka agad, makapag-provide agad sa family. Pero, netong currently or etong mga present time, or itong pang third na work ko, talagang pinag-pray ko to kay Lord na, Lord, hindi na ako yung kukuha ng basta-basta. Gusto ko yung lahat ng checklist na makuha ko. Pero Align sa'yo. how will you react if ever, di ba, may pinag-pray ka sa Lord? Pinag-pray ka sa Lord and then biglang parang in the long run, ay bakit parang hindi ito? Hindi ito yung para Oo. sa'yo. Wala ba kayong ganong moment? Parang minsan mapapaisip ka kung tama ba yung naging desisyon mo. Yes. Kasi minsan Kasi parang, feeling mo na Paano tama mo talaga naman. masusure, di ba? Parang, Oo. Di naman yan parang nakaano talaga eh. Pero Yes. kasi, Pero kasi minsan, ang nangyayari, dahil minsan, di ba, kahit pag gusto natin yung isang bagay, minsan nagiging blind or nagiging bingi na tayo sa mga ibang Na dahil gusto natin siya, pinupush natin siya na ito na parang ginagaslight na lang natin ng sarili natin na okay na to, walang ganyan. Pero ang pinakaano talaga, parang non-negotiable pagdating sa work is yung walang weekends. Yun talaga. Kasi bilang tayo, di ba,
talagang yung weekends, yan na yung nilalaan natin for the Lord, especially the Sunday, no, to honor the Sabbath day. And then, yung sa work, no, kung related sa Bible story, ang isa dito na pwede nating pag-aralan is about kay Abraham. Kasi grabe yung obedience nga, di ba? Na imagine, ilang taon niyang inantay magkaroon ng anak. Tapos bigla in one day, sasabihan siya ng Lord na i-offer mo yung anak mo sa akin. Pero ang galing kung babasahin natin, early the next morning, naghanda si Abraham. Talagang naghanda siya, dinala yung anak niya, pumunta sila ng bundok, iaalay niya na the moment na papatayin niya na si Isaac, 'di ba? Nag-intervene ang Lord, no? May angel nang sabi na wag mo ituloy. Kasi kung iisipin natin parang pwede kasi mag-question si Abraham pero hindi niya na ginawa 'di ba? Pwede siya magreklamo pero hindi niya ginawa. Pwede niya sabihin na, Lord, kukunin mo rin naman pala, bakit binigay mo pa? No? Bakit pinag-antay mo pa ako na matagal? No, tapos kukunin mo rin pala. Kasi kung sa work natin, 'di ba, minsan alam mo yun, may mga dream job tayo, minsan may mga gusto tayong company na kung saan yung gusto talaga natin mag-work. Paano pag dumating yung moment na nandyan na yung opportunity, na parang i-hire ka na lang, pero pag sinabi ng Lord na no, or anak, hindi yan para sa'yo, ano yung gagawin nyo? Yung term na to, tama ba yung term na dapat din mahalin natin yung trabaho natin? Oo. Tama naman. Siyempre kasi, narinig ko lang rin to kay Ate Jamata. Ayan, kasi yung work natin, ministry rin natin siya. So, tsaka kahit naman hindi Christian, sasabihin na, basta di ba pag mahal mo yung work mo, mas nagiging madali yung trabaho kahit mahirap. Di ba? Dapat lang na wag nating mas mahalin. Kahit gaano pa natin siya katagal na pinalangin, wag natin siyang mas mahalin kaysa sa Lord. Diba? Yeah. Anything that is May above. limit pa din. Yes. Oo. Basta number 1 si Lord. So, bukod sa work natin na, syempre, consider rin natin as ministry. Syempre, meron din tayong ministry sa church, no? No, wait lang, naalala ko lang kanina kasi, di ba, parang, ang na-realize ko doon sa natakil natin kanina, ang problem is hindi yung work talaga. Kumbaga, nasa sa atin yung choice, o di ba? Nasa atin kasi yung choice, ifahayaan natin na kung yung work ba na nanggagaling sa Lord is hahayaan natin na ilayo tayo sa Kanya. So, dapat nandun pa rin yung decision making natin, yung discipline natin sa sarili natin on how we will decide paano tayo magde-decide in between work and in between sa gawain para sa Lord. So, ayun. So, punta na tayo dito. So, paano tayo magde-decide when it comes to ministry natin sa church, no? So, ang Bible story na marirelate natin dito, one is yung story ni Jonah. Familiar ba tayo lahat dito sa story ni Jonah? Favorite yan ng mga kids kasi yung big fish, di ba, kinain si Jonah. So, actually yung Jonah, sobrang ikli lang niya, 4 chapters lang siya. So, kayang-kaya natin basahin yan. Actually, basahin natin ngayon, mahaba pa naman yung time Kwento natin lahat. Hindi. So, sabi dito sa Jonah, di ba? Yung word ng Lord dumating kay Jonah. No, si Jonah kasi Christian na siya Nakakilala na siya sa Lord Tulad natin, di ba? Tulad ng mga nanonood ngayon. Or kung hindi mo pa kilala si Jonah, yan, basa tayo ng Bible natin. Di ba? So, yung word ng Lord dumating kay Jonah. So, may inutos ang Lord kay Jonah. Sabi niya, arise, sabi niya, tumayo ka. No? Go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come. So, ayun. So, dito nga kay Jonah, di ba? May binigay na instruction ng Lord sa kanya. No? Tulad ng pagbibigay sa atin ng instruction ng Lord, di ba? Marami sa Bible na commandments na dapat talagang ino-obey natin. So, one example nga is yung kay Jonah, yung time na pinapupunta siya sa Nineveh, di ba? Dahil nakarating na nga sa Lord yung kasamaan ng mga tao sa lugar na yon. So, syempre, ang gusto ng Lord is talagang mabago sila, magrepent sila. So, yun yung task ni Jonah. And ang kailangan mapag-decide niya is, susunod ba siya or hindi? No? So, ganun din tayo, di ba? May mga decisions din tayo when it comes to ministry na, pupunta ba ako sa church o hindi? A-attend ba ako sa ganitong meeting or hindi?
Magde-devotion ba ako or hindi? Gigising ba ako ng maaga para mag-dawn watch or hindi? Di ba? Yun yung mga choices na ginagawa natin eh, no? In our everyday lives, di ba? Dapat lifestyle na kasi natin yun eh, di ba? So, 3 things na pwede nating matutunan, di ba? Mula dito sa decision making, no? Sa story ni Jonah is 1, we should not run from our purpose. Tulad nung ginawa ni Jonah, kasi si Jonah, di ba, hindi siya sumunod, nag-disobey siya, tinakbuhan niya yung purpose niya, which is nga na puntahan yung Nineveh. No? So tayo ba, ang iisipin natin, ano ba yung purpose nito, Lord? No, kapag nagde-decide tayo sa isang bagay, Lord, ano bang purpose nito? Ano bang tinuturo mo sa akin? Kapag ito bang choice na to pinili ko, anong mangyayari? Or pag ito, anong mangyayari? 'Di ba? Yung consequence, yung next steps, next actions, dapat yun yung nakikita natin, no? Ano yung purpose ng Lord dito? And si Lord naman, hindi yan magpapagawa sa atin ng anumang bagay na hindi natin kayang i-accomplish, diba? Then pangalawa, we should not waste our resources. Minsan doon tayo natatagalan eh, sa pag-decide. Pag sa shopping pa nga lang eh. Diba? Hawak-hawak mo all the way. Tapos di mo pala bibilhin. Sayang oras. Add to cart na pala. Diba sayang? Minsan, sayang din pera. Akala mo nung una, kailangan mo. Tapos yung pala, hindi naman pala. Diba? Matatambak lang sa bahay natin. So, katulad ni Jonah, alam niyo ba si Jonah? Imbis na pumunta siya sa Nineveh, bumaba siya ng Joppa. No? Bumaba siya ng Joppa, tapos napunta siya sa belly ng fish, 'di ba? Nakain siya all the way down sa sea, no? Nagbayad siya noon. Sayang gastos niya. Alayo ng tinahak niya. Lapit-lapit, mas malapit yung Nineveh kaysa dun sa pinupuntahan niya sa Joppa, sa Spain kasi yun. So, sa Tarshish, nabulol na ako. So, doon siya pumunta. 'Di ba? So, sayang pera. So, yun isa sa mga matututunan natin when it comes to decision making. Huwag nating sayangin yung resources na binibigay ng Lord. Time, 'di ba? Money, energy, no? Dapat nilalaan yan natin sa tamang paraan. Dapat na ma-manage natin yan ng tama. And then lastly, talagang itong choices na to na ginagawa natin when it comes to serving the Lord, dinidictate niyan kung ano yung kinabukasan natin. No, it will dictate our lives. The most important decision siguro for me na nagawa ko is yung time na magde-decide na ba ako kung tatanggapin ko ba talaga si Lord sa buhay ko as my Savior and as my Lord. 'Di ba? That's one of the most important lifetime decision. Bago ka mag-decide kung ano para sa love life mo, para sa magiging kaibigan mo, sa work mo, sa ministry even, no? Yun una eh. 'Di ba? Kasi bakit mo ba gagawin yung mga bagay na 'to? 'Di ba? Babalik ka doon sa purpose mo. Ano ba yung magiging factor mo to consider when it comes to making a decision? 'Di ba? So sa ministry as well, no? Talagang pag nagde-decide na to, ito ba, Lord, makaka-glorify ba to sa'yo? Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Ano ba mas mahalaga sa akin? 'Di ba? Si Lord ba? O ito? So, ayun lang. Money. Tama naman po. Kapag yung lilipos, wala akong Pagka nag-invest ka, makakayolo ka. Pag nag-yolo ka, wala kang investment. Dapat ano ka, matalino. Dapat sa budget ko ngayon dito. Pag branded nga, for long term mo na yun. Mas nakakatipid ka ng Investment kasi ito. Pwede pa naman ng long gamit. Pero ang naisip ko lang doon is yung appliance. Pag damit, Pero ano kasi, at the moment, talagang tipid muna kami. Depende sa budget. Pero kasi ako naniniwala na depende sa gumagamit.
Kasi pwede siyang tumagal kahit ipin. Oo. Appear, guys! Tsaka rin sa bibili na kasi branded, pang ng friend. Kailangan wise ka lang sa pagpili. Concept talaga, bigay yun talaga. Diba na sa damit, basta marunong ka magdala, kahit hindi branded. Yung pag-uusapan naman natin na mga choices na ayun, pinakamahirap na nahirapan ka mag-decide kung ito ba. Pinakamahirap pag wala kang ano. Ayun, pinakamahirap siya kasi it's all about money. Give me the money. Yung mga napag-usapan natin, connected din siya sa money kasi sa work kailangan mo ng money. Kaya kailangan mo mag-work, kailangan mo ng money. Sa love, 'di ba? Kailangan mong magbigay ng ng money para sa love mo, 'di ba? Sa ministry, 'di ba? So, ayun. Pero ayun, it's all about wise decision nga po in using your money. So, saang Bible verse po ba natin siya mapag-uusapan? Dito sa about sa 3 alipin. Ayan, nasa siya, Matthew chapter 25. Ayun. So, about siya sa 3 alipin na ayun, pinagkatiwalaan sa kanila na pera, 'di ba? Talent in English, ayun. So, yung Talento yung Tagalog. Feeling ko, kasi Was it pera? kung ilalagay sa bank, di ba nung sinabi, edi pera yun. pera. Ayun, so yung pera, 'di ba, yung una, ayun, 5,000 na pera, pangalawa yung 2,000 and yung isa is 1,000. So ayun, nung umalis yung amo nila. So anong ginawa nung tatlo? Yung una, yung ginawa is nagnegosyo and pinalago yung pera and dumoble. Yung pangalawa, ganun din yung ginawa. And yung pangatlo, natakot siya kaya ang ginawa niya, tinago niya, binaon niya sa lupa. So, nung dumating yung amo nila, bumalik yung amo, so, ayun na nga, pinakita na nila kung ano yung ginawa nila sa perang pinagkatiwalaan sa kanila. Ayun, yung isa, yung una, ayun, dumoble. Kaya, nirewardan siya. Mabuti kang alipin, kaya re-rewardan kita. Tapos yung pangalawa din, dumoble din yung kanyang pera na pinagkatiwalaan sa kanya. Kaya ganun. Nirewardan din siya. Ayun. Tapos yung pangatlo, ayun, sabi niya natakot siya kasi kinukuha mo yung hindi mo naman pinaghirapan. So doon nagalit yung amon. And ang ginawa, kinuha sa kanya yung pera and sabi doon, kukunin pa yung kung anong meron siya and ibibigay doon sa iba. So, ano po bang natutunan po natin doon? Yun, di ba yung kanina about kay Jonah na don't waste your resources. So, kung ano yung binigay sa'yo ng Lord, gamitin mo siya ng wise. Di tulad ng ginawa ng alipin na ibinaon lang sa lupa na wala siyang ginawa. Di tulad ng dalawa na pinalago. Diba? So, dapat, don't waste your, yung God-given talent and yung resources na binigay sa'yo ng Lord. Tapat tayo and responsable dun sa ibinigay ni Lord. Kunwari, yung, rin po, yung mga tao na binigay po sa atin, ayan, binigay po siya sa atin ni Lord para, alagaan, para mag-grow din po sila sa sarili po nila na in their way po. 'Di ba? Katulad nung nangyari dun po sa mga alipin, ni-rewardan po sila. So, ayun po na re-rewardan po siya kasi sumunod siya and naging wise po siya sa ginawa po niya sa talent na ibinigay sa kanya ng Lord. Di tulad nung isa na kinuha na sa kanya and kukunin pa nga po yung kung anong meron siya. I like go. Pero pag nag-vacation ka pa din naman Pakita mo dito yun! Sabi mo bakit? Sabi mo bakit? Pagod na po. Marami akong siyang pinupuntahan. Hindi parang hindi kasi tayo mo dapat binubilo mo rin yung vacation namin. Kunwari, 4 na araw, hindi dalawang araw yung sa loob.
Pero kung gusto mo na clear, dapat may word din. So, Faith without works is dead. ayun na nga eh. Ayun na nga. Do not fly by your feelings. Work smart, not hard. Your heart is the most listening. Natututunan magmahal. Oh my gosh! It's passion. It has to start. Stable ka na muna, tapos magkaroon ka na ng passion. Yes, part-time job. Freelance. Bakit passion? How can you say that? No, you can do I am a testimony. Ability can produce passion. Ability can produce many passion. Magkaiba tayo ng ano. Pwede ka maging stable, tapos kumuha ka ng job kung saan ka passion. Yeah. I go for happiness. Anger. You can be happy when you are successful. Kaya Because there are different wait lang. There are different definition of happiness. Gusto ko lang maging masaya. Naman tayo sa life decisions in general. 'Di ba? Ito na talaga yung, alam naman natin na yung life natin punong-puno yan ng mga decisions from small things to the big things. And important, lalo na sa mga big decisions na ginagawa natin, meron tayo ng wisdom at discernment. So yung story na naaalala ko talaga dito is yung kay Lot. The story of Lot. Kasi bakit? Ito yung story na nagsasabi talaga na there are things or ways that looks good at first, but in the end leads to death. Diba? Parang it's a warning for everyone na hindi lahat ng nakikita natin na tama sa mata natin, sa sarili nating pagkakaintindi, ay tama talaga. So, dito natin kailangan ng guidance ng Lord, ng wisdom na nanggagaling lang dapat kay Lord. So, ano nga ba yung story ni Lot? So, si Lot is a nephew of Abraham. And there was one instance in the Bible kung saan, kumbaga pinapili ni Abraham si Lot. Kasi parang magta-travel sila, mamimili sila kung saang lugar sila pupunta. Tapos sabi doon, sobrang dami na kasi ng mga, parang ari-arian nila, hindi na nila kaya na magstay together. Kasi parang nag-aaway din yung herders or hardinero ba yun? Or parang mga nagbabantay ng mga shepherds, ganun, ng flock nila. So, kailangan nilang maghiwalay kasi masyadong marami silang kasama, maraming mga ari-arian. Tapos, nung pinapili ni Abraham si Lot, ang pinili ni Lot at instance, at that moment, is kung ano yung nakita niya na, uy, mukhang well-watered, mukhang parang garden ng Lord, na parang malago. Yun, talagang yung green pasture. Sabi pa nga, nakikita ko ito sa internet, the grass is greener where you water it. May mga ganun. Pero parang yun, sa green pasture, yun, parang yun yung pinili niya agad na biglaan. So, ano ba yung nangyari kay Lot nung ginawa na yun? So, napunta siya. Ito palang lugar na pinili niya, Plains of Jordan, tapos malapit sa Sodom. And at that time, nakasulat din na alam na ni Lot na ang Sodom is full of wickedness. No? So, kumbaga, kung marerelate natin sa mundo. Kasi mundo, Puro ano, B? Ha? Puro ano? Puro Wickedness. Wickedness. So, kung marelate nga natin sa mundo natin ngayon, puro away, puro gulo, marami sigurong krimen, maraming mga mali. Yun. So, pinili niya pa din na dun mapalapit. Kasi nga may nakita siya na something good na gano'n. Yan. So, yung naging lahi na nangyari doon after nung ginawa ng mga anak ni Lot is hindi maganda, di ba? Like yung mga Ammonites and Moabites. Yan. So, yun. So, in short, may incest dun sa story.
kumbaga parang naging story of destruction na talaga. Kasi yung ganun kabigat na story, di ba? Nasira talaga yung lahi nila, yung ano nangyari. Yun, since alam niya kasi from the very start na yun nga, yung Sodom and Gomorrah is magulo talaga yung lugar na yun. At yung mga tao hindi naniniwala kay Lord, hindi naniniwala dun sa pinagbabawal ni Lord. So, ayan. Ang makikita ko dun sa story kasi, di ba si Abraham yung nagpapili kay Lot? Ngayon si Lot, nag-decide siya on his own. Abraham is a father of faith. Pero hindi niya tinanong or hinayaan man lang si Abraham na, since you are my parang senior or mentor, parang why don't you choose for us, parang kung saan. Diba sabi kasi ni Abraham, mag-iwalay talaga sila. Pag left ka, right ako. Pag right ako, left ka. Pero siya yung nag-decide. Hindi niya binalik na lang na kay Abraham. And ayun nga, kumbaga walang counsel ng Lord. Diba? Walang binanggit doon na this is what the Lord says. Eh, diba ang Bible punong-puno yan ng this is what the Lord says to the character. Pero walang ganun kay Lot. So, it's really not on our own eyes, on our own understanding. Diba? Sabi nga sa isang verse din, lean not on your own understanding. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yun. So, ayun, ang mga decisions natin, hindi yan palaging maganda. It might look na maganda sa simula. Diba? Ma-relate natin sa trabaho, sa relationship. Maaring maganda sa simula, pero leads to death kapag hindi si Lord yung nagli-lead at nag-guide sa atin. Thank you for watching at makisali ulit kayo sa iba't iba nating topics at conversations dito lang sa M Club Docs. And yes, follow us on our social media platforms, on our Facebook, Instagram, and YouTube. Syempre, don't forget to subscribe for more videos. Bye!